Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kaya naman pala ay pinamimigay ng duldog na kuting ng norte na ito ang bigas dahil umano ay bulok na pala. Dito natin makikita na sobrang kapal na talaga ng pagmumukha nitong kuting na ito. Hindi na nga umano tinupad ang pangakong magiging 20 pesos per kilo ang bigas, tas manggagancho pa. Mamimigay na nga ng tulong, hindi pa ayusin. Bulok pa na bigas ang ibibigay. Dito nga din natin makikita mga kabayan na wala talagang balak tulungan ng kuting na ito ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga taong bayan na nangangailangan ng tulong. Tila ba hindi na rin nagulat ang mga mamamayang Pilipino sa pangyayaring ito dahil na rin umano ay talagang inaasahan na ang ganitong pangyayari dahil kitang-kita naman sa kung anong nangyayari sa ating bansa na hindi na talaga ayos ang utak ng kuting na ito. Hindi na may ayos ang puso nito upang maglingkod sa ating bansang Pilipinas at paglingkuran ng taong bayan. Nakakabanas mang isipin ngunit ganito na talaga ang kuting na ito. Tunay ngang budol ang nangyari sa atin. Ngayon alam na taong bayan kung ano ang gagawin sa susunod na eleksyon. Ligukin lahat ng dapat ligukin at wag nang panalunin ang mga sakit ng mga duldog sa ating bansa kasama ng asawang nitong kuting na ito na si Liza Ahas ng Malacanang na ito na si Liza Tanas, Liza Smugs. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Naku po, naging gastos pa ng mga bata, ng mga estudyante. Naku. Pero hindi naman siguro ganon na ganon ang mangyayari riyan. At naiintindihan naman siguro ng ating Vice President at the same time Secretary of Education Opo. yung dagdag na gastos. Naniniwala ako na makagagawa naman ng paraan kung pinag-uusapan na lang ay pagsiserox ng mga materyales na gagawing referensya. Tama po. Para sa ganon matugunan yung pagdoble ng atensyon. Para sa ganun, yung effort ng pagbabasa ay madoble. Talagang kinakailangan mag-catch up tayo. Opo. Kung kinakailangan tayo dyan ay mag-donate ng papel, gagawin natin yun alang-alang doon sa kagustuhan. Xerox na pala ang problema. No? Yun lang naman pala. Kung yan ang gagawin pa ninyo naman dahilan, halimbawa, yung kumukontra na yan, wag naman po yung gagawing dahilan na lamang yan. Gawan natin ang paraan kung paano lahat po tayo magkatulong-tulong. Kung kailangan tumulong siya sa pagpuproduce ng papel, o yung iba naman sa printing, magagawa naman natin ng para maliwanag lamang sana na merong isa-xerox na magagandang referensya. Yan, opo. Na hindi lamang dun sa ikadadali nito, kung hindi sa ikaliliwanag nung babasahin nung mga kabataan natin na talagang kailangan nating tulungan. Ako kung ayun ko, yan po ang version ng mga tumututol. Wala pa kasing sagot ngayon ang pamunuan ng DepEd kung talaga bang ito'y totoo. Kasi alam ko po, bago ipatupad itong Catch Up Friday na ito, may mga inilaan na talaga mga babasahin at ito'y pinaghandaan kasi, well, gusto talagang tubunan dito kung yung reading comprehension, yun ang mga estudyante. Kaya ako naniniwala, itong binabanggit ng dalawang teachers group na ito, aywan ko lang kung ito ay talagang kapanipaniwala. Baka naman ako ina-exaggerate lang, baka sa ibang eskwelahan na ito, sa dalawa, hindi sa kabuuan ng ating bansa. Ayaw ko naman silang hatulan din, Tama po. Pero ako, sa aking paniniwala, kung meron mang ganyan na konting problema, siguro hindi naman pangkalahatang problema yan. Opo. Ako naniniwala sa ibang panig naman ng ating bansa, meron naman talagang kasapatan na gawin itong bagay na ito. Ibig sabihin, kung pag-uusapan na lang ay mag-reproduce ng mga babasahing referensya para magamit ng ating mga kababayan, para papanagutin talaga yung maisakatuparan talaga at maisaayos, maitaguyod yung pagbabasa ng, hindi sabihin ito
mabilisan siguro ito kailangan gawin natin dahil kulang tayo sa panahon di ba? Opo, yes. Alam ko ito yung pinakalayunin Opo. Ngayon, kung yung mga ibang mga lugar naman merong konting challenge sa problemang ito, doon yun pwede tayong magtulong-tulong doon. Hanapan natin ng solusyon yung mga ibang lugar na maaring nahihirapan na mag-produce ng ganitong mga materyales. Pero hindi ako naniniwala na ang problemang ito ay universal na nangyayari sa Tama kayo. lahat ng ating mga paaralan. Well, ako mukhang ako yun din ang paniniwala ko kasi talaga pinaghanda nito sa part ng DepEd at mukhang kailangan gawin kasi ang nasasakripisyo po yung kalidad ng estudyante, yung kalidad ng pag-aaral Yung direction maganda. Huwag na nating hanapan ng problema yon, lalo na kung yung problema pwede namang solusyonan. Tama po. Ang hanapan na lang natin, kung totoo man yung sinasabi nila na mayroong lugar na maaring nahihirapan sila, i-distingue po natin, tukuyin natin, at tumanap tayo ngayon ng kaparaanan para pagtulong-tulungan natin. Pero yung direksyon tama din. Tama. Ang pinupuntahan halimbawa ng Secretary of Education, hindi, kinakailangan nating mapataas, mabilisan ito. Tama po. Maka-catch up man lang tayo, malayong-malayo na tayo. Oho. So yung direksyon tama. Kung mayroong problema, hanapan natin ang solusyon. Ayan. Huwag tayong mag-concentrate sa solusyon na akala mo pangkalahatang problema ito. Hindi ako naniniwala doon. Ako, gusto ko rin sana hindi ba minsan nakapanayam natin yung national president ng PTA, hindi ko lang maalala pangalan, at siguro mga estudyante nakikinig ngayon, sa basic education po pinag-uusapan ito po yung grade 12 pababa. Hindi po kasama yun sa tertiary. Aywan ko lang kung ito bang programang ito, kasi isang buwan pa lang Oo. Kaya hindi pa natin ma-quantify talaga, kasi isang buwan pa lamang kung epektibo pa talaga o hindi itong programang ito Naniniwala naman ako na may mga lugar na maaari magkaroon ng konting problema. struggle dyan talaga. At yun naman, ang sinasabi natin, alam mo, sa PTA pa lang, masusolusyonan yan Ako naniniwala naman, nakuha mo yung pangunahing beneficiaries ng programang ito, mga anak naman natin, kung mga apo natin, halimbawa, gagawa ng paraan, yun lang PTA Association. Totoo po. Ngayon, kapag kukulangin pa doon, pwede naman tumulong pa yung ibang mga ahensya ng pamahalaan. Kami rin, halimbawa, tayong lahat, pwede nating magtulong-tulungan. Para sa ganoon, mapagaan lang yung problema. Pero yung direksyon, wag nating harangan. Yan tayo dapat pumunta talaga. Yun nga. Ako nga sana, ang naging suggestion ng dalawang grupo ng kaguruan baka tulungan niyo po kami kasi ito problema namin. Dapat ganun Baka pwede tulungan niyo kami kasi may problema sa halip na ipahinto natin ang isang magandang programa, di ba? Kung noon nga nagkaroon tayo ng problema sa pandemya na ang itinaguyod na lang, ito yung mga Online na lang. anong tawag na doon sa mga ginagamit lang, modules. Opo, yan, modules. Nagkaroon nga ng napakalaking problema niya, pero kahit papano, napagtulong-tulungan din dyan. Bagamat may sablay talaga. Ayan. Yung pero hindi pa naman panahon ng Vice President yun Opo. Pero sa ngayon, ang kanyang iniisip, kung paano talaga mapapatindi natin, mapapabilis na sana makaahon tayo, makahabol-habol man lang tayo sapagkat hindi tayo sa gitna nasa pinakakulilat tayo dyan Kaduluduluhan po hindi ka naman magiging, hindi ka tatanghaling isang secretary nang hindi mo nakikita yung problema na yan. Oo. Alam ko, nakita niya yung problema. Kaya niya inisip na kailangan pag-ibayuhin natin. Dagdagan natin ang pagsisikap natin. Kung napili niya yung Friday catch-up period, halimbawa. Opo. Pagtulungan natin. Huwag nating kukontrahin yan. Oho. Ay, nako. Aywan ko lang. O yan ba itatanong mo sa ating mamamayan para sa ganun Kasi gusto nating malaman ko, gaya ngayon, marami nakikinig natin, mga estudyante, mga magulang. Kayo po ang sasangguniin namin. Kasi isang buwan, sa loob ng isang buwan, kung ito'y every Friday, 4 na beses pa lang ginawa ko. Di ba? Tama, no? Tama, Isang buwan, 4 na beses pa lang. Kaya hindi ko alam kung ano ang Wala pang gusto. pwedeng gawing basihan. Yun ang nga po. Ay, nako. So ano itatanong mo ngayon? Itatanong ko sa kanila kung nais ba nilang ipagpatuloy o ipahinto itong programa ng DepEd para sa mga yung Catch-up Friday, Kong. Yan, para sa mga estudyante natin. Para sa Ayaw mo bang i-dramatize ng konti naman?
ano ho bang mga pananalita ang gusto para may drama, may konting damdamin, Kong? Eh kasi kung ako ang mag-iisip niyan, kasama po ba kayo sa kumokontra? Pwede. Kayo rin po ba'y kumokontra rito sa panukala? Programa po, no? Kasi Kailangan yung gawin magpakaingat yan, lang kayo kasi yung isasagot niya baka mamaya, di ba? yun. Di sige, kayo na po ang aming tanungin, mga magulang at mga estudyante nanonood at nakikinig ngayon, no? Baka Maging sa naman social kasi media. isa sila sa nahihirapan. Ayun na nga, oo. Papasalamat tayo doon sa mga tinanong ng PAPI. Di ba Ay, yung oo nga, Publishers oo. Group of the Philippines? Dali na. talaga namang Nako, isa. nabalitaan niyo ba kong yun? Abay, nakita ko sa page ni Kong eh. Hindi nakita ko sa Kasi binalita natin noong isang araw. binalita nyo, nakita ko sa sa Opo, doon sa Google, sa Facebook, Facebook po, sa Facebook. Opo. Ayun, oo. Abay, ang gusto ho nung mga farmers group ay bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pangalawa na po kayo sa gusto nilang magkaroon at maging bahagi ng Senado ng ating bansa, Kong. Ako, magpapasalamat ako dyan sa mga nakasangkapan sa survey na yon, Hindi ko sila kilala dyan, ngunit ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako na ako'y naisali nila, na natukoy na maaring maging kasangkapan nila para ipagpatuloy po natin yung layunin ng mga farmers na maiangat natin po yung Ayan, opo. kalagayan nila. Sapagkat marami na po yung ayaw lumusong sa mga sakahan natin dyan. Ayaw na talaga, oh. Ayaw Nadidiscourage na maarawan. sila, oh. Ayaw maputikan eh. Ay, naku. At alam niyo ba, total, mahaba pa naman Sige, din. sige, pwede pa tayo bang gano'n? Tuloy mo pa. Ang dahilan daw, base dun sa survey, ha? Oo, sige. Kaya daw tumaas kayo sa panig ng mga magsasaka ko ay dahil dun sa project nyo na Kiss-kissin mo, baby. Yun. Yung particular na nabanggit yun sa report eh. Akala natin kung hindi pinansin ng iba, pero sa mga simpleng tao pala, napansin nila yung kiss-kissin mo, baby, yung murang bigas na binibigay po ng sagip, Kong. Oo nga, yun yata yung panahon na sinubukan namin na tayo na kayang bumili direkta sa mga magsasaka. Opo. Tignan natin ang magiging epekto. Ang sinunod namin ay yung buying price ng NFA na 19 pesos per kilo of palay. Opo. Ngayon, dahil kinasangkapan namin yung mga kababayan nating may nakalulubag sa buhay, Opo. sinubukan namin, dagdagan natin ng 3 piso per kilo. Opo. Oh. Para sa ganon, magkaroon ng lalong ganansya yung magsasaka. So, pinatungan namin ng 3 piso. Opo. Binili namin yung kanilang kanilang harvest. Opo. 22 pesos. Yan. Ngayon, sabi ng mga kasama ko, tayo na rin ang magpakiskis. Kaya yung ang tawag ay programa. kiskisin mo, baby. Kasi yung pagpapakiskis, ito yung rice milling. Yes po. Oho. Ngayon, ang sabi nila, maganda naman yung patakaran eh. Oho. Sabi niya, kung para lalo po tayong makatipid, hindi na makabawas po dun sa gugugulin po natin na pagbabayad ng milling. Kasi Opo. babayaran mo rin yun eh. Opo. May cost yun. Ang milling kasi, Jen, Nelson, ay mga 2 pesos and 90 cents per kilo. Yes po. Oo. Ngayon, sinabi nila, yung darak, which is 10% ng recovery rate sa Opo, yung Kasi palay, pag opo. giniling mo, pagka minil mo yung palay, yung recovery rate 65% palay na yun eh. Yes po. Yung 10% yung darak. Ano sa English yung darak, Nelson? Bran. Bran, yes po. Rice bran. Oho. Meron pang binlid. Yes po. Yung binlid naman 1.4%. Ngayon, pwede mong ibenta pala yung darak Yes. ng 15 pesos, kung minsan nga 20 pesos per kilo. Yun naman yung binlid 10 piso. So opo. sabi nung millers, kapag amin na po itong libre na po yung Yan. Oho. libre na yung kiskis. Ngayon, nung makuha namin yung bigas, binenta namin ng 35 pesos per kilo. Oho. Pero Jen, yung quality ng bigas, Nako. dinurado. Yes. Noong panahon na kami nagbibigay noon, yung dinurado nasa 55 pesos. Opo. So binigay namin ng 35. Sa Makatwid, nakatipid po yung bumili sa amin. Oho. Sa barangay din namin binenta eh. Totoo. Maniwala ka, 10 minutes pa lang, yung isang truck nawala eh. Naubos eh. Pinipilihan. Ngayon, walang kita yung namuhunan. Yes. Alam mo, pero masaya siya sapagkat sabi niya, kaya palang gawin. Opo. Ibig sabihin, wala namang pagkalugi sa kanya, pero yung ganansya niya, yung
yung kaligayahan niya sa kanyang puso na nakatulong siya. Kasi nakita niya yung pagmumukha ng mga bumili. Tuwan-tuwa. Nakaalis na kami sa barangay, after 30 minutes, nakaalis na kami, humahabol pa yung May iba. mga umahabol pa, Ngayon, naubusan. Tumawag yung kapitan sa isang kasama ko. Opo. Sabi niya, Bossing, nasaan na po ba kayo? Nakaalis na kami, papunta na kami ng Angeles. Oho. Hindi pa bumalik po kayo sapagkat dumagsa pa po yung bibili. Wala na kami. Wala na kami bigas. Ang ibig sabihin talaga, ang tao, gusto nila talaga. Sino naman ang hindi magkakagusto nun? Dinurado ang quality, Nelson. 35 pesos, maliwanag na nakatipid sila ng 20 pesos per kilo. Yes po. So yun ang pinapaliwanag namin na kung meron ka tayong kababayan na magkakapital halimbawa, yung malalaking kumpanya dyan, binibigay namin halimbawa ito malaking kumpanya, palagay mo yung kanyang mga empleyado ay 10,000. Nako, ang dami ho. Doon niya ibenta. Opo. Pagkatapos, huhulugan pa yun buwan-buwan. Oo. Ang laking bagay nun. Oo. Magandang quality ng bigas, masarap na bigas, mura pa. Oho. Ganun ang gusto ko sana direksyon. Kaya lang, sabi ko nga, ginawa lang nating sample yun, pwede palang gawin. Oho. At inihintay natin ang mga kababayan natin pagdating ng tamang panahon na sasama sa pagbabalikat ng ganitong klaseng programa. Ayun. Plano nyo ba ituloy pa ito, Kong? Tutuloy pa, yun. Tama. bakit naman hindi? Oo. Kasi nabanggit mo yung kiss-kissin mo, baby. Yes, Ang totoo, ang nakaisip niyan Opo. ay yung aking chief of staff. Kilala mo naman yung aking chief of staff dyan. Kuya Paulo, siyempre. Oo. Sa particular na issue ng LTMS dyan, ito yung Yan. Land Transportation Management System. Opo. Diyan nakapaloob lahat yung mga issues na binabanggit ninyo. At sa matagal na panahon ng pagsisiyasat dyan kasi, parang nagkaroon na ng frustration sa panig ng mga ilang miyembro ng transportation. Nako, tama kayo. Lalong-lalo na yung chairman, si Kong Akop. Alam mo naman si Kong Akop ay talagang wala ring pasensya kung pag-uusapan yung pabalik-balik at paulit-ulit na pagtalakay. Ngunit parang papalayo ang aming pinagkukunan. Opo. So, kahapon ay nabuksan muli yung sa LTMS sapagkat bago ako pumunta sa ibang bansa na alam naman nyo kailangan kong gawin yun, sapagkat ako'y dumalo sa WTO sa Abu World Dhabi. Trade Organization, opo. Mahigit na 10 araw ay napaamin ko yung LTO sa maraming bagay na binanggit ko tungkol sa LTMS. Yan, opo. Inamin nila na maski sila ay ganun din ang kanilang mga panghihinayang sa maraming bagay mula dun sa pagkaka-approve ng NEDA ICC. Opo. Ay sinubdivide nila yung project kasi. Na naipakita ko sa maraming mga dokumento na yung mga pagka-subdivide into 2 components and 20 subcomponents ay bawal talaga sapagkat hindi nabigyan ng panibagong NEDA ICC approval. Ayun, oho. Sa makatwid ka ako, isang appropriations lang yan. Isang single and integrated project, pero pinaghati-hati ninyo, napakaraming batas ang nilabag po ninyo dyan. Opo. Lahat ng ito'y inamin ng LTO. At dahil naman noon ay nagustuhan ko naman sapagkat inamin nila. Totoo naman lahat Totoo po, Pati yung sabi ko, pangkaraniwan ka ako sa ganitong mga pagkakamali, ay malinaw naman na sa mismong IRR ka ako ng Republic Act 9184. Ito yung procurement, Nelson. Yes po. Ito yung procurement law natin na pupwede nang i-terminate ang contract sapagkat yung kontrata, yun ang pinanggagalingan ng marami pang alingas-ngas. Opo. Kung bakit hanggang ngayon wala pa yung source code, wala pa yung mga database, na hindi sila magkasundo ngayon kung kailan ba na-turn over o hindi pa na-turn over o patuloy na hindi nagagamit. Sa makatid, kahapon ay muli kong hinamon na hanggang saan na baka ako yung ginawa ninyo kasi ang alam ko direksyon natin ay patungo tayo sa termination. Opo. Termination contract ko. Oo, kasi pati ka ako yung pagkwenta ka ako ng liquidated damages, kahit siguro hindi natin kwentahin, lagpas na ka ako doon sa tinatawag na 10%. Kasi pagka yung liquidated damages, umabot na ng 10% o higit pa. Pagkaraniwan, tineterminate ang project. Ganun pala. Hindi lamang yun, yung pagbabago ng wala ngang ICC, NEDA, approval, violation din yun. Pagkatapos, in-extend pa yung project mula sa 6.5 months, ibig sabihin 6.5 months, Opo. binigyan pa ng panibagong 6.5 months,
sa IRR sa GPPB, maximum na yung original na term ng contract. Opo. Umabot ng 2.5 taon. Nako. So, ang dami nating violation. So, sinabi ko, hinamon ko yung LTO, ano na baka ko yung mga na-set up ninyong kaparaanan para papunta tayo sa direction ng termination. Yes po. Ngayon, nabanggit niya yung OSG raw, inaakala niya na dapat daw may arbitration. Teka muna ako, ba't pumasok na naman ang arbitration? Nasa kontrata daw yun. Oo. Papasok lamang yung arbitration kung hindi maliwanag ang provision ng batas. Pero ang issue natin dito ay marami ng paglabag. Alin baka ako yung unahin nyo, maraming paglabag o yung kontrata ninyong pinag-uusapan. po. Sa palagay ko, dapat mangibabaw yung batas natin muna kesa yung private na kontratang pinirto. Opo. Kapag ka ngayon, natukoy natin kung saan tayo pupunta, tsaka na natin isipin anong magiging kahinat na natin kung nakarating tayo doon. Tama naman. Ibig sabihin, kailangan liwanagin mo kung pupunta tayo ng norte, pupunta tayo ng Cainta o pupunta tayo ng Amerika. Yes po. Para kasi kung depende sa pupuntahan natin kung anong gagamitin natin sa sakyan Ngayon, kung na-determine natin kung saan tayo pupunta, alam na natin kung anong dadalhin natin, di ba? Ayan, opo. Anong paghahanda ang gagamitin natin. Yun ang So natukoy natin, maliwanag na ang direction ka ako, pero nagkakaroon sila ng konting alinlangan kasi kailangan po kanya ng maisangguni po namin sa DOTR. Pero alam ko kako hindi naman kukontra ang DOTR sapagkat maliwanag namang napakita natin ang maraming paglabag. Totoo. Alang-alang po kanya doon sa kami po ay under direct supervision po ng DOTR. Okay. Formalidad lamang naman po yun. Sige kako, pero ang direction po natin, kailangan matukoy na natin. Ngayon pa lang matukoy na natin, para sa ganun, hindi tayo mawala. Baka mawala na naman itong pinag-uusapan natin. Sa sunod na magkikita tayo, hindi na yung direction ng pinupuntahan natin. Bago na naman, bagong direction na naman. Oo, nasabi ko nga sa kanila, hindi ba ako sinabi ni Confucius yata yun? Opo. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Ayan. Hanggat hindi ka humahakbang Ng isa. ng isa. Opo. Pero baka naman humakbang ka pa urong, mali din naman yun, di ba? Yun nga. Hakbang ka ng hindi pa urong. Pasulong, Pasulong dapat ang hakbang mo. Ayan, So yun ang naging iniwan ko sa kanila at marami pa kaming tinalakay ng mga iba't ibang bagay. May kinalaman sa pagbabayad pa ninyo na pag nagre-rehistro kayo ng sasakyan. Yan, isa pa po yan. Napakarami yan. Pero kung sa kabatiran lang ating mga taga-subaybay, baka magtataka sila, ano ba yung LTMS? Kasi ito pong LTMS ko, LTO-LTMS, ay ito ang pinakapuso ng LTO operation di ba, Kong? Kasi nandyan lahat nahuhulog, ang lahat ng operasyon. Pero ang tanong dito, sino ba talaga ang may karapatan? Kasi yung dalawang malaking kumpanya dito yung nag-aaway ko at mukhang collateral damage lang itong mga ilang opisyalis ng LTO ganun nga nangyari kasi Opo. nung i-subdivide kasi nila, may mga tinatawag na milestones Nakita ko pa nga na yung milestones dati 8 lang ganun po. Walang approval pero parang pinayagan na rin. Hindi ko nga malaman paano nyo nailatag na subdivide ng ganito. Pero kahit nailatag ninyo na walang NEDA approval, 8 milestones, bigla na naman naging 28. Nako, mula sa 8. Kaya nga nagkakasablay-sablay lahat at naging magastos pa sa atin sapagkat nung madagdag yung mga sistema, pati yung mga change order dumami. Ngayon, yung mga change order na yan, nung binibilang ko, sabi ko, teka muna, ang sabi ninyo, hindi masyadong magastos, pero dito lang, yung change order hanggang ngayon, kahit na naging ang extension ninyo is 2.5 years, hindi pa rin kumpleto yung LTMS. Nagbabayad ang gobyerno between 600 to 700 million na dahil lamang sa mga change orders. So, ngayon nakita na nila at inamin lahat nila. Kaya yung direksyon na sinasabi ko na patungo tayo sa termination, kailangan magkaintindihan tayo riyan. So, humingi sila ng 1 linggo, isusumiti sa komite, at mananagot sila kay Kong Ako pag hindi nila naisabit yun sa panahon na kanilang ipinangako. Ako kasi, Kong, simple lang ang pagkaintindi ko niyan, Kong. Sa laki kasi, billion contract po ito. May mga tao talaga yatang ayaw itong ayusin, Kong. Ayaw talaga itong resolbahin. Ayaw sila makarating doon sa gusto nilang puntahan kasi habang may gulo, mukhang alam nyo na ang ibig kong sabihin. Maaari nga mag-isip ang mga kababayan natin yan, kaya nga tinutukoy natin mabuti. Kamukha yung merong
lumitaw ngayon na merong mga convenience fee Ayan. na parang 65 pesos. Ano? Opo. Pagkatapos meron pang MRB na hindi ko maintindihan. Pag dinagdag mo yon parang 172 pesos. Meron pang computerization yan. Dahil nga dahil nga nakaduda-duda, pati ngayon yung ginamit nilang payment app na merong tinatawag na Gold Gate at saka yung parang Paymaya. Panibagong bayad. Pati yun May rin yun. pati yun nabusisi. Ngayon, lalong lumaki ngayon ang lumaki yung scope ng pag-uusap. Palagay ko sa susunod na hearing, lilitaw at lilitaw na parang may kinalaman pa itong mga collection app na to, yung kung saan ka nagbabayad, doon sa isang supplier na hindi ko nababanggitin ng pangalan. Ayun. Ayan. Naku, meron pa pong isa dyan kong dati, tinanggal na yung computer fee dyan, Nelson Pero sa panahon po ni ASEC Bigor, ibinalik. Nagre-reklamo ngayon yung mga, bakit nga po ibinalik? Meron na akong kautusan yan, alisin na ho ito approval na ito Well, meron na naman siyang sinisitas na ibang bagay, kaya dagdag na naman yung pasanin ito kung yung mga nagbabayad. Yun nga yung iniimbestiga ngayon na talagang naglalaro dun sa kaduda-dudang mga pangyayari. Kaya nga hindi may alis sa kaisipan ng ibang mga kababayan natin na sinasadya nyo yan lang yatang Yun na nga po ko, ayaw sa palawakin resulta ito. talaga ito Bakit dito meron na namang lumilitaw na convenience fee na hindi nyo maipaliwanag na mabuti. Kaya hindi mahinto-hinto yung napakaraming, kung baga, nagkagulo-gulo na yung, yung pag-uusap Nagkomplikado na Yung isa pa lang dating provider dyan, hindi na magkasundo. Kumuha pa ng isa, naging dalawa na yung provider. Ngayon, hindi malaman tuloy. Sino ba talaga ang provider ng computerization ng LTO? Ngayon, lilinaw na yan. Ganun ba? Pagkatapos ng isang linggo na kanyang ipinangako, makikita natin kung talagang direksyon na tinatahak ay malilinaw na. Ayun, Kasi ayoko na yung napakatagal na, isip-isipin mong last Congress inimbestiga na namin ito. Kaya nagbigay na ako ng taning ayoko naman kako yung meeting na tayo ng meeting, hearing na tayo ng hearing, wala tayong kinapupuntahan. Kaya kailangan maglagay tayo ng timeline. Ayan, tama. I-determine natin ang direksyon kung ano yan. Kung gusto ko ganun muna. At saka na natin pag-uusapan ano ang impact kapag yung direksyon na yun ay yun ang ating napagtibay. Ayun. So Ayun bigyan ang niyo po ako pinakamaganda. ng isang linggo kanya dahil po may naudlot po kaming pakikipag-usap sa OSG at saka po yung Department of Transportation. Sige kako, Chairman, bigyan na natin sila ng isang linggo. Ito naman, tumagal na ito. Isang linggo pa ba naman, hindi natin may pagbigyan. Di ba? Ay, nako. Kasi, well, ito ngayon, kontrobersya nga nung license card. Pangalawa, yung license plate. Hindi talaga malaman kung sino ang gusto mag-provide at mag-supply nito. Kasi, yun lang plate pala, Kong, 2 billion pa lang halaga nito. Tapos yung card naman ay almost kalahating billion ng halaga. So, malaking pera ang pinag-uusapan kung LTO issue po Paano nga kasi, sa maliwanag na sa mga provision ng kontrata nila, yung tinatawag na source code, iti-turn over ng supplier at the end of the project, sabi niya. Ngayon, at the end of the project, nagawa na yun parang December, kung di ako nagkakamali, December 2021. Pero yung source code, hindi pa na ita-turn over. Kasi sabi nung Ang ayaw pa, sinasabi di ba, ng supplier, hindi po project contract daw. Hindi, sabi niya, wag na kasi, wag na ninyo tingnan kung ano yung provision ng kontrata, tingnan na lang ninyo yung maliwanag na paglabag mula't mula pa. Kaya doon ko na dinala yung usapan Yung tingnan na lang natin, total inamin naman ng LTO, pati yung DOTR, Na may yung paglabag mga paglabag na inisa-isa ko, walang kumontra kahit isa. Paano? Tama naman lahat Ngayon, kumo kayo naman ay umaamin din naman, may admission naman na talagang napakaraming paglabag, puntahan na natin yung termination of contract na nakasaad naman sa IRR ng batas. Malinaw naman yun. Ayun, Di ba? So yun, iniwanan namin sa ganung kalagayan, Jen. So abangan natin yan kung at sana sa lalong madaling panahon ko maresolba itong usapin ito ng LTO. Di ba? Ang dami. Ewan ko lang sabi ko habang lumalaki kasi yung issue dyan, sa ibang araw, pag-usapan natin yung bagay na yan. So next week, Kong, bago mag-recess kayo ang Congress, may October, October, March, ay sana magkaroon pa ng isang usapin. Kaya lang, medyo nagkakaroon ng priority ngayon yung isa pang bagay na tinatalakay ng Committee of the Whole. Alam mo naman yun. Ako pala, Huwag na natin munang pag-usapan yun sapagkat ibang araw na, malaki ang issue ito Malaking iskandalo talaga, Jen. At ang pinag-ugatan nito ay merong isang opisyal ng NFA ang nag-ulat ng sang-ayon sa kanya isang malaking
anomalya. Opo, sa Deputy panig. Administrator eh. Opo. Deputy Administrator ito. At ang kanyang isinusumbong ay yung Administrator ng NFA. Yung mismong administrator, opo. Sa mga tweet, dumating nga sa pagdinig yan ng House of Representatives sa Committee on Agriculture na pinangungunahan ni Congressman Enverga. Oo, Enverga, no? Lumilitaw kasi sa initial na pagsisiyasat namin diyan, nagbenta sila ng di umano ay nabubulok na bigas. Opo, imalian daw po yun. Mga broken daw eh. Ngayon, ang sinasabi nung ayon sa kanyang testimony, meron po kasi kaming mga dokumentong pinagbabasihan na kapag ka po ang bigas ay malapit na pong mabulok, kailangan po naming i-dispose. At binabanggit niya, merong isang bulletin na di ko malaman kung sinong gumawa nun, yung predecessor niya yata, na ang maximum price na pwedeng ibenta yung nabubulok na bigas ay 25 pesos per kilo. Opo. Lumilitaw na sa mga ibang ebidensya naman na ipinahayag nung nagsumbong ay, kasi pinasiyasat niya, so lumilitaw sa pagsusuri ng isang laboratorio rin nila, hindi naman nabubulok na bigas, kung hindi Ganun ba? talagang ang kalidad ay po pwede pa talagang opo. kainin ng isang normal na tao Kasi din. ang kinakatwiran nila kong di ho ba eh. Oo. Ngayon, hanggang sa lumitaw na siya lang pala ang nagdesisyon. Ay, yung administrator lang mismo? Oo, Ganun po. inamin niya na rin at tanong una, nangangatwiran na ako po kanya inabigyan naman ng karapatan na magdesisyon dahil po sa mga resolution na sinangguni po namin na pinagtibay po ng aming council. Opo. Lumilitaw sa bandang huli, hindi naman pala nabigyan ng ganong klaseng resolusyon na siya lang ang po pwedeng magdesisyon doon. Walang ganung resolution po? Yung pinakikita niyang resolusyon na meron siyang karapatang magdesisyon sa sarili niya, sa warehousing at saka storage naman. Iba Kasi pala yun. nakita ko, sabi ko, mali ka dito. Huwag ka nga ako mag-iimbento na sinasabi mo rito sapagkat makikita lamang ka ako yung medyo pagtatakip ng iyong mga pagkukulang rito. Opo. Pasensya ka na ako, pero ang konklusyon namin una't-una pa ay talagang meron kang kasalanan. Unang-una, sabi ko, tama ka naman dahil walang bidding sapagkat yung bidding ay ginaganap lamang, Nelson, Jen, pagka-procurement. Sa So, pagpubili. pagka ikaw ay nagpo-procure ng goods o services, Opo. ito'y napaiilalim sa batas na kung tawagin ay procurement law. Procurement law. Ito yung RA 9184. Pero kung hindi naman sila nagpo-procure, di ba sila bumibili, kabaligtaran na nangyari, sila ang nagbebenta. Sila na nagbebenta, oo. So disposal ito eh. Ngayon, pagka disposal, alam din niya na dapat ay sumunod siya sa isang circular na ginawa ng Commission on Audit na may petsang 2018. Okay. Sabi ko, Administrator, kabisado mo naman ito kasi minsan nabanggit mo ito kanina, napapakinggan kita. Ngunit kapag binasa mo itong circular na to, ito, pumunta tayo sa disposal. Merong nakalagay doon yung methods of disposal. Okay. Merong 5 modalities dito. Yung una, public auction dyan Okay. So, ipa-public auction pala. So, tinanong ko siya, nag-public auction ka ba? Hindi po, kanya Wala ganun. nun. O anong ginawa mo? Sabi niya, nasa number 2 po ako, kanya. Ito yung negotiated sale. Okay. Hindi ka pwedeng mag-negotiated sale hanggang di ka dumadaan sa public auction. Number 1 muna eh. Pag halimbawa, hindi naging matagumpay yung public auction mo, di kaya ka lang pupunta rito. Baka akala mo diretso kang makakapunta sa negotiation. Hindi ganun. Parang selection 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pala ganun. May hierarchy ito. Hierarchy pala yun. Ngayon, maski na pumunta tayo kako sa negotiated sale, bakit natukoy mo naman kako sa dalawang region pa lang, iisa kako yung ginamit mong trader? Malinaw na hindi mo isinaalang-alang yung marami pang gustong makibahagi dito. Di ba? Opo. Kasi naipakita dun sa mga pagsusuri na, teka muna, parang paborito mo itong isang trader lamang. Sa dalawang region, ito yung isa lang ang pinagbentahan mo. Opo. Pangalawa, ito nga, meron silang tinatawag na, yung council nila, merong Council of Governance. Okay. Doon sa Section 5 nila, ito ako babasahin ko sa'yo, sarili nyo ano ito Nakalagay dito, may mga bagay-bagay kanyang hindi pwedeng i-delegate.
Opo. Oh, ano ba yung i-delegate sa Tagalog, Jen? Katiwala. Yan, Oo. opo. Merong mga bagay-bagay kanya. Sabi ng mismong Section 5 nila na hindi ipagkakatiwala sa iba Hindi Opo. pwede. Oho. sapagkat konseho lang. Yung council lang ang pwedeng gumawa. Ayun. Okay. Isa doon, nasa paragraph F, yung pagbibenta ng assets. So, kung mo assets yun, teka muna kako, dinistinggi rito sa mismong ano ninyo, mekanismo ninyo sa inyong patakaran na hindi pwedeng i-delegate sa'yo. Sapagkat yung isang bagay na i-delegate sa konseho lang, sa council ninyo, hindi na pwedeng ipagkatiwala pa sa iba. Ayun. So, opo. dito nagkamali ka. So, council talaga may karapatan doon. Oo, Opo. ngayon. So sa limang modality, nagkamali ka. Sapagkat yung unang modality dyan Opo. ay public auction. auction. Pangalawa, negotiated sale. Ang pangatlo yata ay barter. Okay. O kaya pagkatiwala mo na sa ibang ahensya ng gobyerno. At yung panglima, condemnation. Sirain mo na lang. Ayun. Walang talagang may gusto. Isa man dito sa lima, Mula siyang na tinamaan. sinasabi ng batas na ginawa ng o circular na ginawa ng COA, wala kang sinunod eh. O sagutin mo nga kung nasaan dito sa lima. Hindi mo kung may pipilit yung negotiated sale sapagkat hindi mo ginawa yung number 1. O paano ka ngayon? So natahimik siya ngayon, siguro binibilang ko siguro 15 segundo na hindi kumikibo. Pinag-iisipan mabuti. Wala kang may sasagot dito, hindi ba? Ayaw niya sumagot. So sabi ko, Mr. Chair, talagang walang may sasagot dito sapagkat nagkamali siya. Dinelegate sa'yo, hindi dinelegate. Ano sagot mo riyan? Bakit ikaw mismo ang bumalikat ng isang bagay na dapat sana'y konseho ang gumawa? Hindi rin siya makasagot. Sa mga kapit, nagpaalam na ako dyan. Sabi ganun nung kasama ko, sabi ni Kong Karaps, ba't aalis ka na? Meron pa akong meeting sa iba. Yung nga, pupunta ako sa LTO. Ayun, Sapagkat pinaghahati-hati ko lang yung panahon ko. Paano pang gagawin ko? Ayaw na nga sumagot at wala nang may sasagot, kaya alis na ako. Ayun. So, doon kami nagtapos dyan. Walang kasagutan mula doon sa administrator ng NFA. At hanggang natapos ata kung hindi rin siya nasagot, hindi rin talaga niya nasagot yung Hindi niya iba pang masasagot yun. katanungan, Malinaw na wala siyang sinunod sa 5 modality. Kaya nagkamali siya doon. Kaya palagay ko, merong katwiran yung pagsuspindi sa kanila ng ombudsman din. Pero dapat ba suspension lang yun ko? Kasi Hindi pa naman. Yung suspension naman, ibig sabihin, Pauna pa hindi naman pa yan ang penalty. hindi naman yung huling pataw ng parusa sa'yo. Di ba? Maaring titingnan pa nila ibang pagkukulang mo. pero naawa ako kasi kung sa ibang empleyado, iba dyan, mga bodegero lang mga warehouse manager. Yun, ang 132 medyo- employees nila. Yun ang medyo nakakaawa sapagkat wala naman silang option kundi sumunod sa kautusan ng kanilang administrator. Maaaring sila napilitan na lang, wala silang choice sapagkat wala naman silang gagawing taliwas doon sa pinasusunod sa kanila ng administrator. Nako. Ngayon po, at least mabilis na naging aksyon ng bagong DA Secretary ko, si Secretary Chu Laurel. Sabi nga namin ni Nelson, ito ang dapat na maging aksyon talaga. At para hindi ma-impluwensya ng investigasyon, ay tinanggal niya talaga itong administrator ng NFA. Paano naman kasi, yung chairman ng council nila, yung Secretary of Agriculture, Minsan nabaliwala pala doon. siya yung vice chairman sapagkat siya yung administrator ng NFA. Ay, talaga pala. Hindi mo man lang ba ite-text naman ng secretary mo? Halimbawa, sir, pwede po bang bigyan niyo ako ng karapatang ibenta ko na ito sapagkat bago pa po masira ito, ay magamit naman po, maibenta po natin sa ganito para mabawasan po yung mabawasan po yung losses ng gobyerno. Opo. Hindi man lang niya tinext dyan Yun pala. Kasi nga, malalaman ko na hindi pala pasok doon sa dapat ibenta kasi mapapakinabangan pa pala yung bigas Pero kung nag-text man lang, malay mo na po niya, baka sakali na siguro exception doon sa patakaran, Pero palagay ko, magbabasa naman yung sekretary na alam niya kung siya, hindi. Kahit mag-text ka sa akin, hindi kita papayagan. Kailangan kayo ang mag-desisyon dyan. Huwag mong ibabato sa akin yan. O hindi ba? Nako. Pero ang katanungan dito, Kong, ay ito lang ba, isang beses lang kaya niyang ginawa ito o may mga previous na, hindi ba? Baka yung mga naunang administrator. Kasi parang maluwag na gawin no? Kasi mula nga nung mawalan ng kapangyarihan ng NFA kung na mag-import ng bigas, mukhang nag-iba ng strategy
ang mga tauhan ng NFA. Yes, sabi ko sa kanya, alam mo, pagkatapos na maipatupad yung tarification law, ang naging mandato na lang NFA ay buffer stacking na lang. Opo. Ngayon, kung buffer stacking ka na lang, ang tanging tinitingnan mo na lang ay yung pag-address ng pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo at ng iba pang kalamidad. Hindi ka dapat kabulukan ng ng bigas. Correct. Buffer stocking kaya hindi ako naniniwalang merong mabubulok sa stock mo. Hindi na ganun kalaki responsibilidad mo eh. Ilang bagyo ba ang dumarating sa ating bansa? Alam niya eh. Mga 20 bagyo po eh. So kung nakikipag-coordinate ka ako sa Pag-asa, alam mo kung ilang bagyo per quarter ang darating. So mababalanse mo na. Opo. Makakagawa ka na ng mga mekanismo kung paano mo ilaalatag ang kung kailan ka bibili, kung kailan ka mag-i-stock, anong warehouse ang gagamitin mo. Hindi ka kabubulukan ng ng bigas eh. Opo. Kaya hindi kami naniniwala, pasensya ka na ako, pero ang konklusyon ngayon pa lang ng committee ito, ay talaga ikaw ay may pagkakulang. Ayun. Kung hindi man direktang pagkakasala ang ginawa mo na pagbibenta ng bigas. Kasi kung iisipin natin, di sa Davao lang na siya, ang dami po nasa evacuation center. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.